Nandito tayo ngayon sa Puerto Princesa Port at kararating lamang dito nitong CBRP Teresa Magbanua at galing po siya sa 5 buwan na pagkakadestino dun sa Escoda Shoal na 140 kilometers naman po ang layo mula sa Palawan. Umuwi po itong CBRP Teresa Magbanua dahil sa masamang panahon daw po dun sa lugar na yon at wala nang makain at nagkakasakit na yung ating mga Coast Guard personnel. Sa katunayan po, ayon sa ating sa impormasyon na nakarating sa atin ay 4 yung nakadextrose at isa po ay merong may sugat sa paa. Sila po ay dadalhin sa ospital. Tapos sabi sa atin ay itong mga nakaraang linggo ay lugaw na lamang yung kinakain ng ating mga personnel. At 2 days before na umalis sila dun sa Escoda Shoal ay wala na silang makain, pati tubig. Kaya nahirapan po. Starting next month, incremental increase ng sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. You will get it. Ito ang tanda, no? I cannot make you happy. But ito ang i-guarantee ko. Remember this afternoon. I can make your lives comfortable habang hindi kayo nagtatrabaho pa tayo. Sa kabutihang loob po ng ating Pangulo, dinagdagan niya po ang sweldo ng mga sundalo. Kaya kami po ay talagang masaya at nagpapasalamat. Bakit po kaninyo? Sapagkat sa patuloy na pagtaas ng bilihin at level ng pamumuhay, ay napakalaking bagay po na tumataas din ang sweldo ng inyong mga sundalo sapagkat mas meron po tayong focus sa ating trabaho kung alam natin ang ating mga anak ay makapag-aaral sa mabuting eskwelahan, ang pangangailangan sa pangaraw-araw ng ating pamilya ay natutugunan sapagkat sapat ang halaga na ating naiuwi sa ating pamilya at higit sa lahat, yung pong taas ng moral, yung ligaya ng puso, ika nga, na alam mo na mahal ka ng iyong commander-in-chief, mahal ka ng iyong mga commanders na tinitingnan nila yung kapakanan, hindi lamang kapakanan mo, kundi kapakanan ng iyong pamilya. Sapagkat kung alam mo na nasa mabuting kamay, na nakapag-aaral ang iyong mga anak, nakakakain ng gusto, at nabibili ang kanilang mga pangangailangan dahil mas lumaki na ang sweldo, ay mas kampante po tayo sa ating trabaho, mas focus po tayo sa ating ginagawa, at mas lalo tayong inspired na gawin ang ating mandato, i-perform ang ating mission, sapagkat alam po natin na may puso para sa atin ang ating Pangulo at Commander-in-Chief. On the vanguard of our struggle for peace and order are our armed forces and police. They are the silent heroes who risk their lives every day for our country's security. And in recognition of their valor, we have crafted a program to provide them comprehensive social assistance, including financial, should they meet harm in the performance of their duty. For the family left behind by those who fell or are rendered totally disabled in the line of duty, we shall provide shelter, health, care assistance, education, and employment. That is my way of telling our troops, never fear, do your duty, I stand behind you, so does this government and all its agencies. Lagi siya nakikinig sa pangangailangan ng kanyang mga tauhan, lalo na sundalo. So pagka merong dahilan at kailangan natin, gagawin niya. With the increased number of material coming in, more training, the increase in salary, the increase of opportunities for our soldiers to do more, lahat yan kasama na sa pagtaas ng moral. And of course, the most important is a very supportive national government headed by our President. Under the Duterte administration, nakalaki, nagkaroon tayo ng quantum leap in terms of our capability to engage in our mandate, yung aming tinatawag na air, maritime, and land assets ay dumami. Sa matter of fact, according to our records, yung bilang ng mga nadagdag sa ating inventory during the Duterte administration is more than the number of assets with all due respect to the past 3 administrations. Mas marami pa ang nadagdag sa assets ng AFP under the Duterte administration. What does that translate to in terms of the morale of our people? They now have more pride in being a part of the armed forces na meron na tayong capability. So nagkakaroon sila ng motivation really to do their jobs well.
And they know that they have to do this well kasi they are protecting the Filipino people and the Republic. And now they have the right tools to do that. Our doctrine, our organization, our training, our personnel, we are at par or even ahead of other countries. What we are improving is the material, the more equipment coming in, the facilities that will come to it, that's what we're improving. And we're also on the way towards that direction. Our program will end in 2028, and we believe and we're confident by 2028 we will have a world-class of army that is a source of national pride. So, all in all, ito po ang sanhi kung bakit ang mga sundalo, sailors, marines, airmen, and soldiers ay inspired sa kanilang ginagawa na pagtupad sa kanilang misyon sapagkat alam nila at sila ay tunay na nakaramdam ng pagmamalasakit sa kasalukuyang administrasyon na masasabi natin na tunay na nagparamdam ng pagkalinga sa kanyang mga sundalo, lalong-lalo na kung hindi pa magkaroon ng pandemic, siya ang nag-iisang commander-in-chief na nakarating sa pinakamarami na mga military camps sa buong bansa. Mga kampo na karamihan ay hindi man lang minsan man naapakan ng kanilang commander-in-chief, subalit sa kasalukuyang Pangulo natin, ang commander-in-chief, narating, napuntahan at personal na nakita at nakamayan ng ating Pangulo ang ating mga sundalo na naglilingkod sa front line. To us, soldiers, yung gesture na yon, yung pagpapakita ng malasakit, partikular sa pakikipagdaupang palad ng ating commander-in-chief, ay walang katumbas na halaga. So when he steps down, I think he can safely say na malaking bagay na yung nagawa ng kanyang administrasyon for the armed forces, in spite of what anyone else will say.